The chair is ready to hear the motion for the declaration of sufficiency in substance of Masa et al. Impeachment Madam complaint. Chair, The Honorable Erice is recognized. Madam Chair, I move that we declare the Masa complaint as sufficient in substance. So move, Madam Chair. There is a motion to declare the Masa et al. Impeachment complaint sufficient in substance. Is there any second? Second the Who motion, seconded? Madam Chair. The Honorable De Lima seconded. Is there any objection? I object. The motion has been objected to. We therefore divide the House. Let me restate. The motion is to declare Masa et al. Impeachment complaint sufficient in substance. Those who are in favor of the motion, please raise your right hand. So ito na mga kababayan, no? Magbubutuhan na po sila dito kung may substance ba itong impeachment complaint na inihain laban kay PBBM. So ito yung kay Lisa Masa na complaint, no? So ito po yung Makabayan Black at Dilawan ay nagtaas ng kamay, no? So pabor You may po sila put dito down your na hands. ideklarang sufficient in form, Those who are sufficient in not substance in itong favor of the impeachment motion, complaint na please raise inihain your ni right Lisa Masa. hand. So dito naman, on the other hand, ang nagtaas ng kamay naman itong mga ayaw ma-impeach si President Bongbong Marcos. Ayan, so nakikita natin nagtaas ng kamay si Kung Hoon, si Flores, si Zamora, si Ridon, ayan sila Sia Adyong. So, ayan, sino pa ba ito? Si Junicio, no? Si One Rider Party List, Gutierrez, ayan. Si Joel Chua, si Rufus Rodriguez, si Ako Bicol, ayan, nagtaas ng kamay. So, si Suan, si Adjong, si Garin, ayan. Si Benny Abante, si Ridon, ayan. So, sila yung mga ayaw ma-impeach si PBBM, mga kababayan, no? So, sila po ang nagtaas ng mga kamay. So, mukhang marami po sila, mga kababayan, no? Mukhang matuluyang mabasura na itong impeachment You may complaint put down laban your kay hands. PBBM Those dito who sa abstain, nangyaring please botohan nila raise kasi your ang right daming mga hand. congressman na ayaw ma-impeach itong si President Bongbong Marcos, no? Kasi konti lang yung nagtaas ng kamay ng mga gustong ma-impeach si PBBM. So dito kasi sa impeachment ay numbers game kasi ito, mga kababayan, no? Kung sino po yung maraming boto ay siya po yung mananalo, no, dito. Dahil ito nga yung proseso, numbers game po ito, mga kababayan, no? Although sa aking pananaw, no, hindi po talaga based on the facts, no, or ebidensya, mga kababayan, kung dapat bang ma-impeach yung isang tao, no, na impeachable. Dahil politika kasi ito, mga kababayan, no, kahit wala namang kasalanan ay pwedeng ma-impeach kasi politika ito. Kung ayaw po ng mga congressman talagang or senador for that matter, just like what happened to Chief Justice Corona na wala naman daw kasalanan pero in-impeach dahil sa politikang dahilan, mga kababayan. So same thing dito, mga kababayan, no, pwedeng ma-impeach at pwedeng hindi ma-impeach. Kahit na walang kasalanan ay pwedeng ma-impeach pa rin, mga kababayan, no? So pakinggan natin si Congresswoman Jerbel Westro, no, dito sa pagbasa ng mga resulta ng botohan nila dyan sa House Committee on Justice. In favor of the motion, 7. And those against the motion, 39. With 0 abstention. The chair declares the Masa et al. Impeachment complaint insufficient in substance. Alright, mga kababayan, mag-re-react tayo dito sa ginawang pagdinig ng House Committee on Justice, no? Dito nga sa pag-determine nila kung may substance ba itong impeachment complaint laban kay President Bongbong Marcos, no? Nung nakaraan ay diniklara nila itong sufficient in form. So ngayon, ang substance naman, mga kababayan, na kung saan ay diniklara nila itong insufficient naman ng substance, mga kabayan. So meaning, hindi na po ito ipagpatuloy, no? Wala na pong hearing kasi idiniklara na po nila itong insufficient in substance. So therefore, or in other words, ay ibinasura na po nila, mga kababayan, itong dalawang impeachment laban kay President Bongbong Marcos. So nauna po yung first impeachment complaint filed by Attorney Andrew De Jesus na in-endorse ni Congressman Nisay ay ibinasura rin, mga kababayan, no? Yung insufficient in or idiniklarang insufficient in substance sa botong 42 na pabor na ideklarang insufficient in substance ang first complaint, no, at isa lang yung nag-object
yung against doon mga kababayan, no, si Congressman Nisay himself, siya yung nag-object dito, no, na idineklara nilang insufficient in substance, at isa naman yung nag-abstain dito mga kababayan. So parang si Congresswoman Sara Ilago yata yung nag-abstain, no, dito, pero majority dito mga kababayan ay pabor silang ideklarang insufficient, no. Itong first complaint ni Attorney De Jesus at itong pangalawang impeachment complaint filed by Lisa Masa et al. Ay nagbubutuhan din, no, same process, at yung pabor dito mga kababayan na insufficient in substance ay 39 na mga congressman mga kababayan, no. Overwhelming yung kanilang pagsuporta para ibasura itong impeachment complaint laban kay President Bongbong Marcos, no. At 7 naman yung nag-against, no, dito mga kababayan. So ito yung mga membro ng Makabayan Bloc at yung mga dilawan na congressman, sila Dilima, sila yung kasama dito sa 7 na bumoto, no, para against sila ditong ideklarang insufficient in substance mga kababayan, at 0 naman yung nag-abstain, no. At pansin ko lang mga kababayan, talaga dito si Congressman Benny Abante talagang napakaano talaga niya, giliw na ibasura na agad itong impeachment complaint laban kay PBBM mga kababayan, no. At yung mga nakikita natin mga congressman na bumoto dito para ibasura itong impeachment complaint laban kay PBBM, ayun pa rin yung mga taong giliw na giliw rin na ma-impeach si Vice President Sara Duterte, no, kagaya po nila Congressman Zia Adjong, ayan sila Janet Garin, sila pa Terry Redon, ayan nagtaas ng kamay, si Congressman Suan ng Cagayan de Oro, sila Rodriguez, si Abante, of course, at itong mga congressman sa Manila, no, sila Joel Chua, si Dionisio, Congressman Dionisio ng 1st District ng Tondo, at marami pa, no, sila Zamora mga kababayan, no, Congresswoman Zamora, at yung si Congresswoman Janice Digamo, no, yung asawa ng pinatay na governor sa Negros Oriental, no. So bumoto po siya para ideklarang insufficient in substance, no, itong dalawang impeachment complaint laban kay President Marcos Jr. So para po sa aking opinion mga kababayan, hindi naman po ako nagulat talaga dahil alam ko naman na in the beginning pa lang, no, nung pag-file pa lang ng impeachment complaint ni Attorney De Jesus, at marami na rin po yung mga haka-haka na for the show lang yung impeachment complaint na iyon, no. At itong sa Makabayan Bloc ay alam din naman po ng lahat na talagang hindi po mag-prosper talaga dito sa committee hearing pa lang, no, sa House Committee on Justice, dahil talagang ibabasura na po talaga nila yan mga kababayan, no. So hindi na po siya surprising, no, hindi na po siya nakakagulat na balita na talagang ibasura nila at for the show lang yung ginagawa nila dito sa House Committee on Justice, dahil ayaw naman talaga nilang ma-impeach itong si President Bongbong Marcos, no. Pero on the other hand, dito po sa impeachment complaint na dalawa agad na i-final nung Monday, no, ng Makabayan Bloc at ng mga yellow at pink, ay talagang tingnan natin mga kababayan, no, kung atat na atat rin to silang butuhan na para ma-impeach, no, dito sa House Committee on Justice or dito sa Kamara for that matter mga kababayan, na ma-impeach na agad si VP Sara kagaya nung nangyari nung 2025 na diniretso nila dito sa plenaryo na at ang daming pumirma, no. So tingnan natin kung sino-sino itong mga congressman, kasi expected natin na talagang pipirma agad yan sila mga kababayan, no, para ma-impeach si VP Sara dito sa Kamara, no. So tingnan natin kung sino yung mga nasa listahan, no, sa 1/3. Kailangan lang nila ng 1/3 mga kababayan, no, ng 306 ata na mga congressman, no, kung hindi ako nagkakamali, 306 lahat ng mga congressman. 1/3 lang naman yung kailangan, nasa 100 plus lang mga kababayan ang kailangan nila. At nung nakaraan nga ay sobra-sobra pa, no, 200 plus yung bumoto, no, or pumirma na ma-impeach si VP Sara dyan sa lower house. At agad naman nila itong i-forward doon sa Senado para sa impeachment trial mga kababayan. So ngayon ay tandaan ng mga kababayan natin, lalo na sa mga taga Visayas at Mindanao, no, na kung saan solid po yung suporta kay VP Sara. So tingnan nyo, abangan nyo yung mga congressman ninyo dyan kung sila rin ulit yung pipirma, no, kasi napakaraming congressman from Visayas at Mindanao ang pumirma ng impeachment, no, dito sa kay VP Sara. At tingnan natin yung mga pangalan ulit, no, kung sila ulit yon yung nandoon sa listahan. At marami na rin yung mga nagpahayag, no, na talagang i-publicize nila, i-public nila yung mga pangalan ng mga congressman na boboto dito kay VP Sara na ma-impeach, no. At since malapit na rin po naman yung election sa 2028, ay baka maapektuhan yung kanilang mga ambisyon, no, sa 2028 kung sakaling tatakbo ulit sila dito sa kanilang mga distrito by 2028 presidential at national election mga kababayan, no. So ano pong masasabi nyo dito po sa tuluyan ng pagbasura ng dalawang impeachment complaint na inihain laban kay President Bongbong Marcos, no? Kung matatandaan natin yung pagdetermine nila ng sufficiency in form ay nagbutuhan sila at idineklara nilang sufficient in form, meaning meron silang nakitang
parang ebidensya mga kabayan para ipagpatuloy yung pagdinig dito mga kabayan, no? At ngayon nga yung substance naman ay idineklara naman nilang insufficient, kaya wala na pong pag-usapan pa mga kababayan, no? Wala na po, patay na yung impeachment complaint laban kay President Bongbong Marcos. So ano po masasabi nyo dito mga kababayan, no? Dito sa nangyaring pagbasura nga ng impeachment complaint laban kay PBBM. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.